So yan po yung tatlong setup ng VLAN mode mga kaibigan ng Piso Wi-Fi na gusto po mga kaibigan, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Hailey Comwork. Kumusta po mga kaibigan? At sana naman po ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. So ang ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan sa araw na ito ay tungkol po sa VLAN setup. Kasi ito po ay isa sa mga katanungan ng ating mga kaibigan dyan, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang po sa pag-build ng Piso Wi-Fi or bago pa lamang po sa mundo ng Piso Wi-Fi mga kaibigan. Ang video na ito ay talagang the best ho para sa inyo. Sundan nyo naman po mga kaibigan, yun pong atin pong binabanggit or sinasabi sa atin pong video. Para makuha po ninyo lahat mga kaibigan, yun pong atin pong tinuturo o binabahagi ho sa inyo. Kung nga pala, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag po nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ng ating video at saka mag-hit din ng ating notification bell para pa po sa susunod na video tutorial natin ay ma-notify ho kayong lahat mga kaibigan. At ganoon din naman, meron ho tayong mga benta na mga Piso Wi-Fi parts. Ang link mga kaibigan ay nasa baba ho ng ating video, bisitahin nyo lang po. Lahat po ng stores na yan na nilagay ho natin dyan ay legit store po yan mga kaibigan at talagang hindi ho kayo masascam mga kaibigan. At sana din mga kaibigan ay wag ho ninyong skip yung pong mga ads na nakikita ho ninyo sa video ho ninyo nang sa ganun mga kaibigan, sa ganung paraan ay makakatulong din po kayo sa atin pong YouTube channel. Kung may mga katanungan man po kayo mga kaibigan ay iwanan nyo lamang po sa comment section ho natin. Kung hindi man ho kayo ma-replyan ay pasensya ho talaga mga kaibigan. Simulan na po natin mga kaibigan yun pong ating ibabahagi sa inyo. Ibabahagi ko lamang po sa inyo yung tatlong klase ng VLAN setup mga kaibigan para po sa atin pong Piso Wi-Fi. At pwede din po nyong gayahin ang ganitong setup po mga kaibigan. Okay, punta ho tayo sa una. Ito po mga kaibigan, ito pong direct po mula po sa ISP ho natin papunta ho sa access point. O di kaya pwede po siyang baliktarin from board natin papunta po sa AP at ang ISP naman ay papunta po sa LAN. So sa ganitong setup mga kaibigan ay pwede po siyang gawin as VLAN sa atin pong Piso Wi-Fi. So ISP meaning dyan po yung internet ho galing ho natin, galing yung internet natin dyan, papunta po doon sa access point ho natin kung anong gamit man po natin. At remember mga kaibigan, ito pong access point natin pong gagamitin ay dapat po na-set po siya as VLAN. Dapat pwede po siya sa VLAN mode mga kaibigan. Yung pong antenna na gagamitin natin kasi nga po wala po tayong bridge na ginamit ho dito. Direct po ito sa ISP or sa board ho natin mga kaibigan. Kaya make sure na yung gagamitin natin na access point ay naka-VLAN mode po siya. Okay? Halimbawa mga kaibigan uulitin ko lamang po lalong-lalo na sa atin pong mga beginner pa lamang na mga kaibigan dyan. Dito po mga kaibigan sa board ho natin, halimbawa ito po ay Easy Wi-Fi. So ang Easy Wi-Fi ay may default po siya na VLAN ID na 88. So dapat maset ho natin yung pong access point ho natin into VLAN 88 din po mga kaibigan. Kung hindi po naka-VLAN yun pong ating access point ay hindi po siya pwede mga kaibigan na iset natin siya as a VLAN yung mga Piso Wi-Fi ho natin. So yun po mga kaibigan ang tandaan ho natin, okay? So pwede po siya na galing sa ISP, direct po siya sa antenna. Kadalasan po mga kaibigan sa antenna ho natin, maliban na lamang sa Comfast 73 ay isa lang po yung port po doon or yung butas doon. Pero kadalasan sa mga may VLAN mode ay meron din o di kaya ay directional o ibang mga antenna mga kaibigan ay meron po siyang dalawang butas dito. Okay, so yung isa, yan po ay galing sa power supply, PoE, sa adapter natin. Kasi yan yung magsusupply ng kuryente po dyan. Tapos, yun namang isa mga kaibigan ay LAN, okay? So, yung isang butas is LAN. Itong isang butas naman ay WAN, okay? So, yung LAN, dyan natin ilalagay papunta sa ISP. Tapos, pwede din natin baliktarin itong board, andyan. At ito namang ISP, router, nandito mga kaibigan. Pagkatapos, from board, UTP cable, papunta po sa LAN ng power supply ho natin para po maset po siya as VLAN. Napakasimple at napakadali mga kaibigan. Ayun lang, ay gagamit ho tayo ng dalawang cable. Nasa 13 feet yung taas mga kaibigan. Recommended ho ng ating pong antenna. Dapat nandyan lamang po. Okay lang nagagamit tayo ng UTP cable. Dalawa yung gagamitin natin. So, depende na po yan sa atin kung paano natin ayusin po yan mga kaibigan. Okay, so yung pong
pag-set mga kaibigan ng access point, paano natin siya i-set up o i-config, ay meron ho tayong video mga kaibigan sa baba ho ng atin pong video na ito. May link ho tayo sa baba. Ibibigay ko po sa inyo kung paano po mag-set ng VLAN. May tutorial ako niyan tungkol po sa VLAN na 314N na COMFAS directional at saka TP-Link AAP1110 mga kaibigan. Pwede niyo pong gamitin kung alam niyo po kung paano po mag-config ng VLAN na ibang model mga kaibigan. Kasi yun lang po ang aking na-try ho mga kaibigan. So yan po yung pinakauna na ibabahagi ko po sa inyo na VLAN mode ng ating pong Piso Wi-Fi. Pangalawa mga kaibigan, ito po mga kaibigan. Ito pong VLAN na naka-Microtech ho tayo. So ang bridge natin as VLAN, ito pong Microtech natin gagamitin. Pwede po Hoplite, pwede po Hex o ibang model ng Microtech mga kaibigan. Pero Hex and Hoplite is okay na po yan mga kaibigan para po sa atin pong Piso Wi-Fi. So kadalasan naman pong ginagamit kapag nag-VLAN mode tayo mga kaibigan sa atin pong Piso Wi-Fi ay gumagamit po ng Microtech. So ang yung Microtech ay medyo may kamahalan, parang kapareho po siya ng presyo ng board ho natin. So yung Microtech Hoplite or Hex mga kaibigan or Microtech na naka-VLAN mode, maganda din po ito kasi pwede po tayong maglagay po dyan ng iba, mag-a-add po tayo ng access point. So, pwede po mag-add tayo dyan ng 3 access point mga kaibigan. Kasi ang Microtech mga kaibigan, napakarami pong pwedeng i-config sa Microtech mga kaibigan. Anti-lag, kung ano-ano pa man yung gusto natin sa atin pong Piso Wi-Fi. Okay? So, ito yung Microtech. From ISP, papunta sa Ether 1. Kung dyan natin na-set yung atin pong internet, ISP natin. Tapos, from board, kung dito natin na-set sa Ether 2, dyan po yan. Notificable po ito mga kaibigan Pagkatapos, labas natin sa atin pong AP port. Papunta po sa LAN ng power supply. PoE. Papunta po sa atin pong access point. Ang kagandahan naman po mga kaibigan ng Microtech kasi di mo na kailangan na i-VLAN mode ang access point ho ninyo. Kahit anong access point ang gagamitin natin ay pwede po siya mga kaibigan natin pong isalpak na lamang papunta po dito sa Microtech ho natin. No need na, gaya ho nito na sinasabi ko na kailangan mo talang i-VLAN yan kasi wala pong bridge po yan. Kasi yan mga kaibigan At wala po tayong namamanage po dyan na pwedeng i-VLAN na router mga kaibigan. Pero dito, sa Microtech, ay pwede ho natin siyang i-manage as VLAN. Ibig sabihin, ang VLAN ho ay dito at saka dito po sa software ho natin. Kaya yung mga IP ho natin mga kaibigan ay additional na lamang po yan na external or outdoor antenna ho natin para po yan po ang magbabahagi po ng atin pong internet doon po sa atin pong mga client. Okay, pwede po tayong mag-add dyan ng 3 kasi 3 po ang pwedeng paglagyan ng Microtech Hoplite or Hex mga kaibigan. At nga pala mga kaibigan, pwede din po tayong mag-set up ng ganitong setup na gamit po ang 5v5. Hindi ko na po nasali sa atin pong diagram. Yun pong 5v5 na modem mga kaibigan. Pwede po yung gamitin as VLAN at saka ganito din po ang setup. Hindi mo na kailangan pa na i-VLAN yung antenna ho natin. So yun mga kaibigan. Pwede po ang 5v5. Halimbawa na lamang yung Microtech pinalitan natin ng 5v5. Ganyan din po yung kanyang setup. Okay? So ganyan naman po simple mga kaibigan. Punta ho tayo sa pangatlo. So itong pangatlo mga kaibigan ay isa din sa mga napakasimple na setup po na pwede hong tayo lamang po. Kasi po sa Microtech kasi, i-config pa natin to as VLAN setup. Kung no idea ka, wala kang alam paano mag-setup ng VLAN mode, so mahihirapan ka talaga. Pero meron din po tayong video niyan mga kaibigan sa link ko natin sa baba ng ating video. Bisitahin nyo lamang po. At ito ay napakasimple kasi yung switch hub, hindi po yan manageable mga kaibigan. Pwede po tayong gumamit ng giga at saka giga po. So, ibig sabihin ito ay bridge lamang po para ay magkaroon ho tayo ng additional na access point. So, sa ganitong setup, kailangan din po mga kaibigan na yun pong access point ho natin dito is kailangan mga kaibigan naka-VLAN mode ho talaga ito. Kasi pag hindi ho ito naka-VLAN mode, tapos isalpak mo dyan, hindi po yan gagana mga kaibigan. So, gagamit ho tayo ng switch hub kung tayo po ay mag-a-add po ng iba pa pong antena. So, halimbawa, 8 port yung yung switch hub mo, pwede mong paglagyan dyan ng 5 antena mga kaibigan.
Pero yun nga, pareho po sila ng pangalan. Same name mga kaibigan. Kasi pag iba-iba yung pangalan, mawawala yung time mga kaibigan, yung credit. Kaya dapat same name lang po sila. So, nasubukan natin dyan mga kaibigan. Maganda na naman po na wala naman po problema kung same name lamang po natin. Okay, so yung una, ito yung napakasimple. Napaka-simple na talagang mas madaling sundan mga kaibigan. Mas mura din kasi wala pong bridge na atin pong gagamitin dyan. Walang Microtech. Wala din pong switch hub. Yun nga lang ay hindi po tayo makapag-add ng iba pang access point ho natin kapag gusto ho natin magdagdag ho tayo ng access point. Ang kagandahan dito ay pwede ho tayong mag-add ng access point mga kaibigan hanggang sa kung saan gusto ho natin at depende po yan sa atin pong board na gagamitin. Kung maramihan, siguro gagamit lamang po tayo ng Raspberry Pi, yung mga 8GB or 4GB, yan mga kaibigan. Maganda din po yun yung gagamitin kung mag-a-add po tayo ng maramihan na access point. Actually, 3 access point directional, okay na po yun mga kaibigan. No need naman siguro kung gagamit pa tayo ng 10 antena or 5 at depende po yan mga kaibigan kung sa isang lugar ay sakop po lahat, gusto mong sakupin lahat, pwede yun pero nga po limited lamang po yung UTP cable natin mga kaibigan hanggang 20 meters pwede pa po yan, pero kung siguro lalagpas or papatong na ng 30 mahihirapan na po tayo doon so yan po yung 3 setup ng VLAN mode mga kaibigan ng Piso Wi-Fi na gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat. Ang video na ito, again, ito po ay para po sa mga beginner pa lamang kasi nga po kung tayo po ay expert na po ay siyempre alam na po natin at tayo po ay mabuburing po talaga sa video na ito. Again mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag po niyong kaligtaan na mag-like ng ating mga video, mag-share naman po ng ating mga video mga kaibigan, at importante din na mag-subscribe po tayo at importante din na mag-hit po tayo ng ating pong notification bell para ma-notify ho kayo sa susunod pa po na atin pong mga video tutorial. Again mga kaibigan meron ho tayong link sa baba kung gusto nyo pong bumili ng mga Piso Wi-Fi parts. Huwag po nyo kalimutan na bisitahin po dyan kung gusto po kayong bumili ng mga parts na yan mga kaibigan. Huwag ho kayong mag-alala mga kaibigan kasi legit po ang mga store na yan at hindi ho talaga kayo masascam. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.